Hindi pa kumpirmado na ibebenta na ang prangkisa ng Phoenix Fuel Masters. Ayon sa pinakahuling info, ang Phoenix Fuel Masters ay pag-aari pa rin ng Phoenix Petroleum Philippines Inc. na under ni Dennis Angoy. Nakaalista pa rin sila sa 2025 hanggang 2026 PBA season at may active roster at draft picks. Wala namang official announcement mula sa PBA Board of Governors o sa Phoenix Petroleum na ibinebenta na nila ang franchise. Nagkakaroon ng usap-usapan tuwing mahina ang performance ng team o may financial issues ang mother company. Pero ang huling franchise na ibenta sa PBA ay yung Barako Bulls sa Phoenix mismo noong 2016. Kung may bago, usually nilalabas agad ng PBA at ng team sa official press release. Sa ngayon, wala pa. At si Coach Charles Chu balak i-trade di umano si Jason Perkins sa Barangay Ginebra kapalit ni Jeremiah Gray at future pick ng Barangay Ginebra. Posible naman, pero malabo sa ngayon. Dahil sa side ng Phoenix at Coach Charles Chu, si Jason Perkins ang franchise player nila ngayon. Pag tinrade mo yan, parang sinasabi mo na magre-rebuild ka. Si Jeremiah Gray magaling, 6'5" combo guard, pero hindi pa 100% at hindi big man. Phoenix ang problema nila ay size sa loob, hindi guard, maliban na lang kung gusto ni Coach Charles Chu mag-full rebuild, kunin si Jeremiah Gray para sa future, at i-convert yung pick sa young big man sa draft. Pero mawawalan sila ng identity agad. Sa side ng Barangay Ginebra, perfect fit si Jason Perkins na 6'6" stretch 4 na may outside shot, tough, at Ginebra type na player. Makakatulong agad kay Japet Aguilar at Troy Rosario. Sa PBA Trade Reality, para ma-approve ang trade, kailangan balance ang value. Si Jason Perkins at proven all-star big man, 28 years old, at nasa prime pa. Si Jeremiah Gray naman ay high upside at unproven sa PBA. Plus future pick ng Ginebra pick usually. Kailangan ng Ginebra magdagdag ng isa pang asset either John Pinto or Ralph Ko, o isa pang pick para pumantay ang value. Kung fan ka ng Phoenix, masakit yan. Pero kung fan ka ng Ginebra, dream trade yan. Si Jeremiah Gray at dati talagang naglaro sa Mighty Sports under ni Coach Charles Chu noong 2021 sa Dubai International Basketball Championship. Yung chemistry at tiwala na meron si Coach Charles Chu kay Jeremiah Gray real yan. Kung coach ang tatanungin, mas gusto niya yung player na kilala niya na sistema at work ethic. Wala pang official na ibinebenta ang Phoenix franchise. Kung sakaling ibebenta nga, mas likely na i-trade na nila si Jason Perkins para makakuha ng multiple assets at draft picks plus young players. Isang Jeremiah Gray na kulang pa yan pang sell ng rebuilding package sa bagong owner. Si Jeremiah Gray solid na 3-and-D wing, pero galing sa major injury at wala pang napatunayan sa PBA. Si Jason Perkins naman nasa prime, all-star level, at face ng franchise. Kahit may history sila ni Coach Charles Chu, malulugi ang Phoenix sa papel kung 1-for-1 lang. Ang mas realistic na senaryo. Kung gusto talaga ni Coach Charles Chu makuha si Jeremiah Gray dahil sa Mighty Sports Connection, mas malamang na package yan. Jason Perkins na Ginebra. Jeremiah Gray plus John Pinto plus 2027 first round pick to Phoenix. Ganon kasi ginagawa ng teams bago mag-sell, kinukuha nila yung assets plus picks para mas attractive ang franchise sa buyer. So possible na gamitin ni Coach Charles Chu yung connection nila ni Jeremiah Gray para i-push ang trade. Pero kung ibebenta na ang prangkisa, ang premise, kulang pa kung si Jeremiah Gray lang. Kailangan nila ng mas malaking haul kay Jason Perkins. Kung matutuloy ang Jason Perkins to Barangay Ginebra kapalit ni Jeremiah Gray plus future pick, eto ang magiging epekto sa dalawang koponan. Sa Barangay Ginebra San Miguel, instant upgrade ang kanilang frontcourt dahil si Jason Perkins ay 6'6" stretch 4 na may post-game at outside shot. Perfect fit sa triangle offense ni Tim Cone. Makakapag-spread siya ng floor para kay Justin Brownlee at sa mga guards.
Kilala si Jason Perkins sa physicality at clutch shots. Sakto sa never say die identity ng Barangay Ginebra. Mas madali ang rotations, yun nga lang, bababa ang minutes nila Japet Aguilar at Troy Rosario. Ang kagandahan lang mas fresh sila kapag nag-playoffs. Sa overall, mas lalakas sila agad for championship run. All-in move para sa Season 50 at Season 51. Sa Phoenix Fuel Masters, kilala ni Coach Charles Chu si Jeremiah Gray mula pa sa Mighty Sports. Alam niya kung paano gamitin sa sistema niya si Jeremiah Gray na athletic, defensive-minded, at high motor. Kung may future pick, may pang-build sila ng young core. Malinaw na mag-shift sila sa youth movement bago ibenta ang franchise. Kung matutuloy ang trade, ganito ang adjustments ng dalawang team. Ang adjustment ng Ginebra para kay Jason Perkins. Sa opensa, ilalagay siya ni Coach Tim Cone sa corner at wing para mag-spread ng floor. Hindi na kailangang mag-pack ng depensa sa loob kasi may outside shot si Jason Perkins. Makakatulong yan para mag-drive si Scottie Thompson, RJ Abarrientos, at Justin Brownlee. High-low with Japet Aguilar at si Jason Perkins sa high post, si Japet Aguilar sa low post. Yan ang bread and butter ng Ginebra Triangle. Magandang passer si Jason Perkins, kaya swak siya sa system. Imbes na pick and roll lang, may option na humiwalay si Jason Perkins sa 3-point line. Wala pa silang ganyang format dati. Sa depensa naman, si Jason Perkins ang haharap sa mga import at sa mga big man ng mga makakalaban nila. Hindi siya matatambakan sa rebounding. Bababa ang minuto ni Troy Rosario at si Jason Perkins maglalaro ng 28 to 32 minutes sa playoffs. Kailangan lang niyang matutunan agad ang triangle offense. Ang adjustment naman ng Phoenix para kay Jeremiah Gray. Sa offense, si Gray mabilis at athletic. Sa Phoenix system na run and gun under Coach Charles Chu, magagamit siya sa fast break at sa cutting. Hindi siya scorer pa, pero energy guy siya. Habang wala si Tyler Teo, si Jeremiah Gray ay pwedeng mag-bring ng bola. Hindi siya pure point guard, pero kaya niyang initiate. Sa depensa, ito ang pinaka-value ni Jeremiah Gray. Si Coach Charles Chu mahilig sa aggressive defense, at si Jeremiah Gray perfect sa role na mag-guard ng import at best local wing ng kalaban. Si Jeremiah Gray ay 6'5", malaking tulong sa Phoenix na kulang sa size. Kailangan ay manage ang minutes niya. Huwag asahan na 100% agad. Siguro 15 to 20 minutes lang muna sa first conference niya. At ang adjustment ng dalawang coach ng bawat koponan ay para kay Coach Tim Cone. Babaguhin niya ang rotations. Si Jason Perkins papasok sa closing 5 kasama sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, at Japet Aguilar. Mas maraming 4-out-1-in sets gagamitin nila. At para kay Coach Charles Chu naman, magre-rebrand siya ng team bilang defense and hustle. Wala na si Jason Perkins na go-to scorer, kaya by committee na ang scoring. Gagamitin niya si Jeremiah Gray bilang tone setter sa depensa, parang si Jeremiah Gray noong sa Mighty Sports days. Sa ngayon, ang Barangay Ginebra ang may advantage sa trade na ito pero may kondisyon. Dahil si Jason Perkins ay nasa prime pa. All-star, clutch. Papasok siya sa Ginebra at instant starter na. Hindi na kailangan ay develop. Fit sa system ni Coach Tim Cone sa triangle offense at perfect para sa skillset ni Jason Perkins. Stretch 4 na may post-game at passing. Hindi mo kailangan baguhin ang sistema para sa kanya. Ang trade na to ay classic na star for potential plus asset deal. Parehong tama, depende lang sa goal ng team. Kung fan ka ng Phoenix, masakit tanggapin. Pero kung objective ka, gets mo bakit gagawin ni Coach Charles Chu yan kung nagre-rebuild talaga sila. Kung sakaling matuloy ang trade na Jason Perkins ta Ginebra kapalit ni Jeremiah Gray plus future pick, eto ang mga aabangan mo. Sa Ginebra side, paano gagamitin si Jason Perkins sa triangle offense? Aabangan kong magiging go-to fourth option siya after Justin Brownlee, Scottie Thompson at RJ Abarrientos.
Sino ang ibababa sa rotation? May 5 bigs na ang Barangay Ginebra na sina Japet Aguilar, Troy Rosario, Norbert Torres, Ken Mark Carino at Jason Perkins. Sigurado may moawa lang minutes dyan. Tignan mo kung si Troy Rosario ba o si Japet Aguilar ang magiging casualty. Sa Phoenix side, ang kondisyon ni Jeremiah Gray ang pinaka-importante. Sino ang magiging scoring option? Aabangan kung sino ang sasalo, si Tyler Tio ba? O si Richie Rivero? O mag-trade pa sila ulit para kumuha ng scorer? Aabangan mo kung win now ang galaw ng Barangay Ginebra at win later ang galaw ng Phoenix. Pijag bumagsak ang Phoenix sa standings, alam mo na nagtank talaga sila. Pag nag-semis agad ang Barangay Ginebra, justified ang trade.